Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. It's me again, your only Mao. If you are looking to unlock the full potential of your Facebook account, then you can watch this video until the end because today I'm going to share with you 10 Facebook hacks that most people don't know about. But before we continue, please don't forget to hit the subscribe button and the notification bell so you will be updated on my next video post. Itong paglalagay nga ng music sa ating profile is isa sa mga unique way para ma-maximize itong paggamit natin sa platform na ito. At kung hindi mo alam kung paano, tuturuan kita. First, punta ka muna sa iyong Facebook account. At pagkatapos noon, meron kang makikitang tatlong button sa gilid. Ayan siya. Pindutin mo lang yan. Then, mararoute tayo dito sa page na to. So, profile setting yan. I-edit lang natin or pindutin natin itong edit button. Then, mapupunta tayo dito sa option na to. So, mag-scroll down lang tayo hanggang sa pinaka-bottom option. So, yun yung hahanapin natin, itong Edit Your About Info. After mo doon sa Edit Your About Info, mag-scroll down ka naman at hanapin mo yung Add Music option, tapos pindutin mo yon. After nun, meron kang makikitang plus sign sa taas. Ayan siya. Pindutin mo lang din ulit yan. Pagkatapos, lilitaw yung option natin sa mga music. So, pili lang tayo kung anong gusto natin dyan. And in this example, yung Marilag yung gagamitin ko and pipindutin ko yung Select Marilag option. At kapag tayo ay nakapili na ng music, mag-back lang tayo and ganito yung lilitaw. Pindutin natin yung tatlong button dito sa gilid. Then, sa mga option na lilitaw, yung Pin to Profile yung pipindutin natin. At kapag bumalik tayo sa ating profile, ganito na yung magiging itsura niya nun. Ganito siya noon kapag pinlay. Though wala naman siyang masyadong purpose talaga, pero for entertainment at ang cool lang niyang tignan kapag sa profile. Hetong next feature naman ni Facebook is maganda para sa mga nag-a-affiliate na tulad ko kasi mag-benefit talaga tayo dito. Etong feature na to is yung paglalagay ng shop button sa ating mga FB page. Kung naka-regular account ka lang at hindi siya Facebook page, hindi pwede sa'yo to. Kailangan gumawa ka muna ng Facebook page account mo. At para mag-start, punta ka muna sa yung TikTok account and then dito sa TikTok Shop Creator Center or dun sa basket natin. Tapos, pindutin mo itong Manage Showcase. Then, lilitaw yung mga showcase mo or yung mga product na nandoon sa yung basket. After nun, pindutin mo yung tatlong dot doon sa taas and then yung Preview Showcase. After mo sa preview showcase, yung arrow sa taas, pindutin mo yon and then copy link mo yung iyong showcase. Kasi mamaya, ipapaste natin yan sa ating Facebook page account. Itong account ko na to is hindi siya Facebook page. So, regular account ito. So, kapag pinindot mo yung settings niya, hindi lilitaw yung edit action button. So, kailangan talaga dito yung FB page yung gagamitin mo. Kapag sinabing FB page, yan yung mga business account or yung mga creator account. Mamaya, after neto, kung wala pa kayong FB page, ituturo ko sa inyo kung papaano yung paggawa ng FB page dahil madali lang naman. Pero kung meron ka ng Facebook page, punta ka lang doon sa iyong profile and then yung tatlong dot doon sa gilid, makikita mo doon yung page settings. Tapos, pindutin mo yung Add Action button. And then, itong edit buttons ulit. Tapos, hanapin mo yung View Shop option. Itik mo yung box next to it para lumitaw yung option natin to link yung ating website, which is heto nga. At dito mo na nga ipapaste yung iyong kinapi na link kanina doon sa TikTok showcase mo. Pero kailangan mong tanggalin yung mga nakalagay na title bago dun sa link mismo. So, dapat yung link ng website mo is nag-uumpisa sa HTTPS and then after mo madelete yung mga excess na letters, isave mo na agad. At kapag bumalik ka dun sa kaninang page, makikita mo na yung view option is naka-add na doon sa ating action buttons. At dahil dyan, balik muna ako doon sa isang account ko para ma-search ko or mahanap ko kung lumilitaw na nga yung view shop option doon sa ating Facebook page. And heto nga, as you can see, doon sa follow may nakalagay ng shop now. So kapag pinindot mo yan, mararoute tayo doon sa ating TikTok showcase. O diba, ang galing para sa ating mga content creator at affiliate at the same time, magandang feature ito at mag-benefit talaga tayo.
At para sa mga wala pang Facebook page, heto, tuturuan ko kayo kung paano tayo makakagawa ng account. So, pindutin lang natin itong tatlong line sa baba, which is hetong settings. So, pindutin lang natin siya. Tapos, etong create new profile or page. Tapos, pili lang tayo dito sa dalawang option kung ito ba ay personal profile or public page. But I highly recommend you using the public page instead kasi mas marami yung engagement niya or mas mataas yung engagement na nakukuha niya compare doon sa personal profile. Mas binuboost kasi ni Facebook yung mga public page compare sa mga personal profile na ganyan. After nun, sundan nyo lang yung prompt. Syempre, kailangan nyo maglagay ng page name. Tapos, pili kayo ng category kung saang category belong itong inyong Facebook page na ginawa. And then, lagay lang kayo ng inyong bio. So, pwede rin kayo maglagay ng website, email address. Ayan, yung dun sa contact information ninyo. Pero optional lang naman yan. Kung ayaw nyong maglagay, okay lang din. At pwede nyo na rin siyang i-customize by adding profile or cover photo sa inyong page. And kung wala naman kayo, okay lang, i-next nyo na lang. Tapos, eto, i-invite nyo yung mga friends nyo doon sa regular Facebook account nyo to like and follow your page. After nun, pindutin nyo na lang etong done para tapos na. And our next Facebook hack will be etong pag-turn off ng @highlights and @followers notification. Ano ba itong mga to? Ito yung may nare-receive ka notification, tapos ngayon pala nakatag ka lang doon sa comment na nakalagay na @highlights @followers. Ang mahirap nakatag ka doon sa post na wala ka namang kaalam-alam or hindi ka naman related. At para ma-disable siya, pindutin lang natin itong profile natin. Tapos, scroll down at pumunta tayo doon sa ating settings option. Pag scroll down mo, makikita mo yung settings and privacy. Pindutin mo lang yon. Tapos, yung settings option yung pipindutin mo ulit. Tapos, mag-scroll down ka at hanapin mo yung notifications, yun yung pindutin mo. After nun, yung tags naman yung pindutin mo. Kasi etong batch mentions, dapat naka-turn off yan. Kapag yan naka-on, ibig sabihin kapag nagtatag sila ng @followers, @highlights, matatag tayo doon at makaka-receive tayo ng notification. So, dapat naka-turn off lagi yan. Next Facebook hack is etong pag-auto-share ng mga long videos or shorts doon sa ating story or my day. Kapag etong feature na to is naka-turn on, mas madali na tayong makakapag-upload ng mga videos sa ating profile at the same time doon sa ating story or my day. At para magawa yon, pindutin lang natin itong button na to, tapos itong settings niya sa upper right side ng ating screen. Tapos mag-scroll down ka at hanapin mo yung media option. After mo pindutin yung media, mag-scroll down ka ulit at hanapin mo tong dalawang to and then i-on mo lang sila or i-enable mo. At ito nga, mag-upload na ako ng video. So, i-upload ko siya doon sa ating account. And then, ma-automatic na itong mas-share doon sa ating story kahit na hindi natin siya i-manually setup per video. So, automatic na yan. Wala na kayong kailangan pang pindutin dito sa ating settings every video. At ito nga, posted na yung ating video. So, ngayon, i-refresh natin yung ating account. And ito yung ating video na in-upload kanina. So, tingnan natin kung na-automatic siyang na-upload doon sa ating My Day or Story. At tulad nga ng sabi ko, heto nga at naka-automatic upload na siya sa ating story or sa ating My Day. And our fifth Facebook hack will be yung pag-hide ng numbers of likes or hearts doon sa mga post natin. At totoo nga yung sinasabi nila na kapag minsan, pag nag-post tayo at konti yung interaction or yung support na nakukuha natin sa ating mga friends or followers, nakaka-intimidate or minsan nakakalungkot. And to boost our confidence when it comes to posting nga, heto yung solusyon. So, we can go to our settings, tapos pindutin mo lang yung iyong settings and privacy. After mo pindutin yung settings, mag-scroll down ka at hanapin mo yung reaction preferences, then click mo yon. And then, dito sa on your post and reels, kailangan i-enable mo yan para hindi nila makita yung total numbers of reaction sa mga posts mo sa iyong account. At kapag hahanapin nila or isi-search nila yung profile mo noon, ganito na yung makikita nila. So, hindi nalilitaw yung number of interaction at likes dun sa mga posts mo. Next naman na Facebook hack is yung pagla-lock ng iyong Facebook account or yung pag-lock ng iyong Facebook
profile. So, kung gusto mong private life lang at ayaw mong may nang i-stalk or nakakakita ng mga pictures or info mo sa yung Facebook, then you can lock your profile instead. So, what you can do to enable this feature is to go to this button, yung 3-line na yan, and then punta ka syempre doon sa settings and privacy. And then yung settings, tapos hanapin mo yung profile locking, tapos yun yung pindutin mo. At kapag napindot mo na yung profile locking, ganito yung lilitaw, pindutin mo lang yung lock your profile and then after nun, ayun na, naka-automatic lock na yung iyong account or yung iyong profile so hindi na nila mai-stalk or makikita pa yung iyong profile details. And by the way, this feature will not be showing doon sa mga account na naka-turn on yung professional mode. So, syempre kapag naka-professional or creator mode ka, dapat naka-public yung iyong profile. Next feature natin is itong pag-hide ng mga followers. So, kung naka-public yung account mo, lilitaw yung number of followers mo pero hindi mo makikita yung mga name ng mga followers doon sa account mo unless, syempre, naka-on itong feature na to. So, kung gusto mong i-hide, pwedeng-pwede yan. Pindutin mo lang itong button na to sa baba. Tapos, lilitaw dyan yung settings. Pag nag-scroll down ka, pindutin mo yung settings and privacy and then yung settings ulit. Tapos, mararoute ka dito sa page na to. Mag-scroll down ka lang at hanapin mo hetong followers and public content. Pindutin mo yan. Tapos, ganito yung lilitaw. Kailangan mong i-only me etong who can see your followers on your timeline. So, kailangan mong pindutin yan and then i-only me mo yung option. Then, click mo yung save. And every time na may mag-stalk na sa profile mo, ganito yung lilitaw. Lilitaw yung number of followers pero hindi nila makikita yung mga names nila. Next Facebook hack, gustong-gusto ko to. Ito yung pagda-download ng good quality videos from Facebook. Kung hilig mo yung pagda-download ng mga video sa Facebook, ay nako, magugustuhan mo itong feature na ito. So, first thing you have to do is to find the video you wanted to download and then pindutin mo itong option na to, itong arrow na yan. Tapos, lilitaw yung copy link button. So, pindutin mo yung copy link para makopy yung link niya kasi later, ilalagay natin siya doon sa website. Then, go ahead and open your Google or browser, kahit ano pa yan. Mas maganda kung naka-iOS ka, Google yung gamitin mo kasi minsan sa Safari, binablock niya. So, kapag naka-open ka na ng Google or browser, i-type mo lang ang Facebook downloader and then i-search mo. Yung pinakaunang result na lilitaw, yan yung pindutin mo. Then, ganito yung lilitaw. So, you have to paste yung kaninang link na kinapi mo and then pindutin mo yung download button. Tapos, pili ng quality kung normal quality ba or HD quality. So, in this example, pinindot ko yung HD quality. May mga advertisement na lilitaw, so antayin nyo lang na lumitaw yung close button niya para i-close nyo yung ads. After nun, pagbalik nyo doon sa website, ayan, nag-download na yung inyong video. Tapos, kung naka-iOS ka tulad ng phone na gamit ko ngayon, hindi siya ma-automatically save. Kailangan nyo muna siyang i-save doon sa inyong browser. So, pindutin mo lang yung open and then, may makikita kang ganito, pindutin mo siya. Tapos, yung save video, yung pipindutin mo para ma-save siya sa iyong gallery. Pero kung naka-Android device ka, automatic masasave yan doon sa gallery mo. Iba kasi yung settings ng iPhone, kaya ayan, kailangan muna namin siyang i-download manually sa aming gallery. Pero ayan, kung makikita nyo, ang ganda ng quality, diba? Tapos wala pa siyang watermark. And speaking of good quality, kung gusto mong mag-upload ng mga videos or mga reels na maganda yung quality ng video nila, pwede mong i-enable itong mga feature na to sa iyong settings para matulungang mapaganda yung quality ng mga videos mo. Just click the button here, tapos mag-scroll down ka lang doon sa ating settings and privacy. Tapos, pindutin mo ulit yung settings option. Then, scroll down and look for the media option. Tapos, pindutin mo siya. Make sure na itong video quality mo is naka-optimize. Tapos, pindutin mo rin itong never autoplay videos. Kapag yung video quality sa settings mo is naka-data saver, automatic yung mga videos mo, low quality yan. But as long as naka-turn on or naka-enable itong optimize mo sa video quality at never autoplay video,
videos, then you will expect a better quality of videos whenever you are posting reels or video contents. At alam nyo ba na napakaraming Facebook users yung mahilig mag-change ng profile picture every now and then. Pero nakakainis din kasi every now and then din yung notification mo about doon, tapos nakikita pa sa news feeds. And so that is the reason why Facebook added this feature into our Facebook settings. Actually, itong settings na to is matagal na, pero nabigla ako kasi ang dami palang hindi aware kung papaano ito gagawin. So, heto nga yung step by step, napakadali lang naman. So, watch mo na and heto nga. Just go to your profile and then pindutin mo itong camera icon na to para makapag-update ka ng profile picture mo. Then, from our photo gallery, just choose the picture that you wanted to add into your profile. Then, edit your picture or cut it out. Pero i-make sure nyo lang na yung picture or photo ninyo is nakalagay doon sa frame mismo. And don't save it just yet kasi kailangan mong pindutin itong option na to. Kapag hindi mo kasi pinindot yan, ang sabi kasi niya, share your update to newsfeed. So, ayaw mong i-share yung bagong profile picture mo sa mga friends mo or sa inyong newsfeed. So, kailangan i-tick mo yan para hindi siya ma-share. And then, doon mo palang pipindutin yung save button. And as you can see, ayan, saving na yung ating bagong profile picture. And kung titignan nyo dito sa ating news feeds, ayan, hindi siya na-update or hindi na-post yung bago nating profile picture. And same lang din sa ating mga followers, hindi nila yan makikita. So that's it for today. Thank you so much for watching. And again, this is your only Mau. See you on my next upload. Bye!